Buhay ko nung hindi pa ako kapatid lahat ng bisyo't kalayawan, natikman ko. Pati nga ang pagiging suwail sa magulang. Wala nga. O, napatawag ka na naman. Ako na naman, huwag mo nga akong pakialaman. Hanggang sa nagkayayaan kami ng mga mag-addict, hanggang sa nauwi kami sa mga pagnanakaw. Ang simula, ano lang mga maliliit lang na bagay, gaya ng mga bisikleta. Kung ano-ano pang mga, basta maliliit lang na bagay. Hanggang sa, nung ako na lang mag-isa, nagpaplano ako ng malaki. Malaking makukulimbat ba. Nag-ikot-ikot ako ngayon sa mga pabrika. May natsempohan ako na madaling pasukin, pero mahirap ang daan. Plinano ko yun, mga 3 araw ko plinano sa isip ko yun. Hanggang sa nagyaya na ako ng mga barkada, nakuha namin yun. Ang laking pera nang nakuha namin. Hanggang sa naisip ko, puro pag nanakaw na lang ba gagawin ko. One time nga, nagpadoktrina ako sa INC. Pero yun, kaya ako pinagbigyan yung kaibigan ko nun dahil may gusto akong makuha sa kanya. Turuan mo naman ako mag-drive. Sige po. Basta pangako mo sa akin, sama ka sa akin sa kapilya. Sige po. Nung nakuha ko na yung gusto ko, hindi na ako biglang nagpakita sa kanya. Ang sinabi ko sa nag-akay sa akin nung sa INC, Hello, Brad. Pasensya na, Brad. Hindi na kasi ako makakapunta sa inyo Dahil sa lokal. May pupunta ng trabaho, malayo. yun lang naman ang gusto ko. Kondisyonan nga ang naging usapan namin. Magpapadoktrina ako, tuturuan niya ako mag-drive. Nakapakinig ako ng aral nung one time na may kinuha akong kalakal through online dito sa May Teresa. Wala akong masakyan. Kaya nagmakasakali ako dito sa kapitbahay namin na hindi ko alam, kapatid na siya. Pero nung one time na nagsimula uli ang doktrina, 3 beses pa ako pumunta dahil sa sobrang hiya. Kaya lang, nung pangatlong beses na yon, naglakas loob na talaga ako magsabi na pwede ko siyang arkilay. Ngayon, nakuha na namin yung kalakal. Nung habang nasa habang nasa kalsada kami, nagda-drive siya, inanuhan niya ako, inimbitahan niya ako. Tinanggihan ko nga muna yun Kaya sabi ko, masyado akong busy. Inanuhan niya ako. Pero labag sa isip ko na umuo. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit ako napao. Hanggang sa nung makikinig na ako ng doktrina, sabi ko parang wala namang parang naalamang pa rin kasi sa isip ko noon bago ako makapakinig ng aral yung yung sarili kong paniniwala. Pero nung nagsimula na yung awitan, parang ako may kakaiba. Sige na nga, focus na nga ako, sabi ko. Hanggang sa nasabi ni kapatid na Eli na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng mga maraming kasamaan at pag minanasa ng iba, nasisinsay sila. sabi ko yung pala yun. Sabi ko. Hanggang sa lumaon, parang lagi akong nasasabik sa bawat aral na gusto ko mapakinggan. Kasi totoo Totoo yung mga aral na naririnig ko na hindi ko napakinggan sa iba. Tumatak sa puso ko yun. Hanggang sa natapos ko yung doktrina. Kaya simula nung nabautismuhan ako, pinilit kong baguhin lahat ng masasama akong gawain, masasamang kaisipan, lahat. Pagbabago sa buhay ko, simula nung naging kapatid ako, mas sumaba ang pasensya ko. Hindi na ako yung bawat may marinig, magre-react. Ngayon hindi. Kasi nasa aral din na kung alagad ka ni Kristo, bakit hindi ka mapadaya? Tiisin ang kalikuan. Lalo na yung pag-ibig sa kapwa. Yun dapat ang maibabaw sa atin. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. May lagi nang may pagpigil Yung pag may nakita kang gusto mong nakawin, yung dati mong ginagawa, hindi mo na magagawa. Lagi kang may masama yan, laging may bumubulong sa'yo. Kaya, salamat sa Diyos sa pagbabagong yun. Ayun po, sa awat tulong ng Diyos, pinagkalooban po ako ng tungkulin bilang isang group servant at isang kwat. Hanap namin ang lingap mo sa araw-araw. Umaasang hirap namin
Ako po si kapatid na Larry Solidom at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.